Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay po mga kababayan. Muli, narito po ang ating Usapang Pangkapayapaan at Usapang Pangkaunlaran. Kasama po natin ngayon ang ating mga ginagalang na kasama dito sa atin sa UP Batangas. Sa akin pong kaliwa, ang officer po ng ating Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Jerry Zamudio. Thank you very much, Ding. Bali, relieve na ho tayo sa Public Affairs Division kasi schooling tayo, di ba? Sa MSA. So, General na yan, kaya ganyan. hindi, wala naman ho. Wala naman. Part lang ho yan ng schooling natin. So, mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa and thank you very much kay Ding for presiding over our forum today. At meron na tayong bisita ngayon na galing po sa National Office. At kasama rin po natin ang ating presidente ng Batangas Egg Producers Association at presidente ng Calabarzon Producers Egg Producers Association ng Calabarzon, Dr. Jess Medina. Muli po, isang magandang gabi po sa lahat ng tagatangkilik at asahan po natin ang ating mga magandang tatalakayin ngayong gabi. At narito rin po ang napaka-aktibong Smile Camper, si Jerome. Si Jericho. Ay isa pong magandang hapon po sa lahat po ng nanonood po ng APAP Batangas. Muli po, masana po marami po kayong mapulot na kaalaman dito po sa amin pong isang oras na talakayan po. At sa ngayon po, ay batid natin saan man tayo po tumingin sa ating paligid, ay makikita natin dito sa Batangas na ang ating mga niyog ay masyadong marami ang scale insect infestation at narito po inanyayahan ng ating kasamang Colonel Jerry Zamudio, ang Regional Director po ng ating Philippine Coconut Authority, si Director Erlyn Manohar. Maraming salamat, Mr. Andal, Ding Andal, my friend, dito po sa Calabarzon. At lagi po kami nakikita at lagi po siyang nagbibigay ng advice sa akin sa nangyayari po dito sa Batangas, lalo po dito sa Batangas. At ngayon po ay hindi na lang Batangas at Calabarzon. Si Colonel Zamudio, isa rin po siya sa tumutulong sa amin, lalo po sa PCA. At kami po sa ngayon ay nagpapasalamat sa kanilang mga suporta dahil kung hindi po siguro sa suporta nila, baka kami sa PCA ay talagang bugbog sarado na sa pagtuligsa ng mga tao. Pero dahil po sa kanilang pagtulong sa amin, sana po ay maipagpatuloy nila at kami po huwag nilang pagsawaan na tulungan dito sa problema, dito po, hindi lang sa Batangas, pero sa buo pong Calabarzon. So, sa ngalan po ng ating mga kasama, sina Kaped Calaw, Mar Amparo, Alvin Castillo, at sina Jane Murillo at Mr. Cuenca, ang APAP Batangas po ay bumabati sa ating mga kababayan at sa ngayon ay ating pag-usapan ang Cocolisap na sikat. At kamakailan, ang atin pong Secretary Pangilinan, ang bagong head ng ating Food Security Group, ay naririto sa ating sa Batangas City, sa provincial capital at kasama ng ating provincial governor at ng kanyang gabinete ay nakipag-usap sa mga municipal executives at para nga po dito sa scale insect, nais nating humingi ng update dito sa ating regional director na siyang nasa forefront ng paglaban sa Cocolisap, ang tawag po natin dito ngayon. Director Erlyn, pwede bang bigyan mo kami ng balita tungkol sa
scary insect. Okay. Bago po ako mag-update, gusto ko po ring ipakilala sa inyo yung aking kasama po, ang regional staff ko po na nakabase ngayon dito po sa Batangas. Nilagyan ko po ng mga tao, tinatawag kong regional focal person na sila po ang tututok dito sa mga probinsya upang talagang ang PCA ay hindi talaga titigil hanggat hindi napupuksa ito. Ngayon, doon po sa update, kahapon lang po, maghapon po kaming nakipagtalakayan sa provincial office at si Governor Vilma Santos Recto po ang tumatayong head ng provincial task force. Lahat po ng probinsya ay may inorganize po ang PCA at ang local government units, pati na po ang PNP na tinatawag nating task forces. So meron po tayong provincial task forces at lahat po ng probinsya ay ang pinaka-head ay ang governor. At ito po ay may mga miyembro, ang vice chair po ay PCA at ang ating pong kasama dito ay ang mga provincial agriculturists, meron po din sa PNP, meron po sa DILG, meron din po sa lahat po ng ahensya sa probinsya ay kasama po dito sa tinatawag nating task force. Pati po DENR, kasama na rin po natin. Ngayon po, anong pinag-usapan? Dahil po sa malaking problema, meron po tayong ginawang programa. Ito po yung tinatawag na area-wide or tinatawag ding massive na tinatawag nating treatment. Ito po ay meron tayong gagawin na tinatawag na integrated pest management. Merong chemical control, merong biological control, may organic spraying po tayo, at meron din pong fertilization. Una, bakit trunk injection? Ito po ang isa sa ngayong kontrobersyal, yung pagta-trunk injection. Ang trunk injection po, ginawa ng task force upang ito po ang tinatawag nating ultimatum. Dahil ang problema po sa coconut, matagal pong PCA nag-spray ng organic oils para po hindi makasama sa environment. Pero nakita naman po natin kahit sa pagsusumikap namin, talaga pong hindi na control at ito po ay kumalat. Bakit po kumakalat? Ang species po ng insekto na dumating dito sa Pilipinas, dito lalo po sa Batangas, na kayo ang dito unang na-observe, ay isang introduced species. Dati po akala ito ay Aspergillus destructor. Ito po yung tinatawag nating indigenous dito sa ating, native, sabihin natin native na insekto rito sa atin. Pero hindi po pala, kaya nagkaroon ng outbreak. Ito pong Rigidus, unang na-report po sa Indonesia, isang isla sa Indonesia na malapit po sa Pilipinas. Ang tanong, ito ba ay nadala ng hangin o ito ba ay na-introduce dahil may mga nagdala dito na mga halaman na infested? Wala pong makapagsabi, hindi natin matrace. So, ang problema po dito ngayon, hindi po ito na-introduce dahil nagpasok ng coconut. Ang nakikita po namin, hindi po kasi tayo nag-i-import ng coconut from other countries. So, malabong galing sa coconut. Ito po ay pwedeng na-introduce dahil ito po din daw ay nakikita sa mangosteen. So, yun ang isang nakikita nating paliwanag. Pero kung paano nakapasok, mahirap po nating ipaliwanag. Ngayon, pag isa pong species ay hindi naging native dito po at bago siya, nagkakaroon po ng outbreak dahil wala po siyang natural enemies. Ang bawat peste po, dapat may natural enemies. Pero ito pong na-introduce dito, walang natural enemies, nagkaroon ngayon ng outbreak. So ito po ang nangyari dito sa ating sitwasyon. And then, isa pong dahilan, meron pong pagbabago sa klima. Anong gagawin ngayon? Ang kailangan po lang natin magtulungan at kailangan po area-wide. Lahat ay dapat magsagawa ng pagkontrol. Bakit trunk injection ang gagawin muna? Para po maibaba ang populasyon ng insekto at pag mababa na po yun, mag-i-spray naman po tayo ng organic sprays para naman po makita natin na
ito ay ligtas naman sa kapaligiran. At pagkatapos po, magre-release po tayo ng biological control na pinararami ng PCA, ng BPI at ng iba pong ahensya. At pagkatapos po, bibigyan po ng abono ang ating mga nyog upang maibigay ang kanyang tamang nutrisyon upang makaya niya yung epekto ng infestasyon. So yun po ang kabuuan. At ngayon po, lahat ng probinsya ay magtutulong-tulungan, lahat po ng ehensya, at sana po maunawaan ninyo kung bakit tayo magtatrunk injection. So yun po ang pinag-usapan kahapon, paano isasagawa. Meron po tayong kinuha na service provider at sila po yung magsasagawa. At ang service provider po ay aming susundan ang lahat ng kanilang gagawin at yun po ay araw-araw ay i-report po namin kay Secretary Pangilinan dahil ganun po kasigasig ang ating sekretaryo sa ngayon. Araw-araw, tinitingnan niya ano na ang nagawa at halos linggo-linggo po minimit po niya ang provincial officers at mga provincial representative ng iba't ibang agencies. Ganun po siya katutok at ganun po siya ka-committed sa programa ng Scale Insect Control Program. Direktora, sabi niyo ay may task force at dito sa atin sa probinsya ay ang nangunguna yung ating provincial governor. Paano po ba ang trabaho ng task force at paano ang ating mga kababayan na mayroong nyugan sa kanilang mga paligid ay magbebenepisyo dito sa ginagawa ninyong programa ngayon? Paano sila makakasali at ang kanilang mga nyugan? Nako, napakagandang katanungan. Ni-expect ko talagang itatanong yan ng kaibigan ko. Ang ating pong programa na ginawa, kahit po tayo may service provider, nakasaad po sa kontrata na itong lahat ng kukunin po na magtatrabaho doon po sa gagawin nating pagtatalas, yung lip pruning, yung pong pag-i-inject, yung pong ating pag-fertilize at saka pagbibigay po ng fertilizer, libre po yun. At lahat po ng ating kukunin na magtatrabaho ay kailangan po ang requirement na isinaad sa kontrata, kailangan ay yung affected farmers or kamag-anak niya. Kailangan doon manggagaling sa barangay. Tagrara po ito ay tinatawag naming yun pong tinatawag naming income replacement. So ito po yung ating gagawin upang mapunta rin po sa ating mga apektadong farmer yung pong income na ibabayad para sa pagtatrabaho. Kung baka sa DCSWD, mayroon tinatawag na cash for work, ito po naman ay income replacement. At meron din po tayong programa na para sa mga apektado, kabalikat po namin ang Department of Agriculture, magbibigay po din ng mga libreng pananim upang meron naman silang pagkakitaan. So, paano po ang pag-contact sa kanila o pag-contact ninyo sa kanila o ang pag-contact nila sa inyo? Paano po magkakaugnayan? Siguro bibigyan ko naman ng pagkakataon ang aking pong regional staff dahil siya po ang focal person dito. Siya po ang magbibigay sa inyo kung saan paano ko kontakin dahil siya po ang nakatutok sa probinsya ng Batangas. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, kung paano po ko kontakin ang Philippine Coconut Authority ng mga apektadong mga magsasaka, ang lahat po ng apektadong munisipyo, dahil ito po sa Batangas, meron na pong 25 munisipalidad na apektado na po nitong scale insect. So, lahat po ng mga bayan na apektado nitong scale insect ay meron pong nakatalaga na tauhan ang Philippine Coconut Authority. Katulong na rin po ang ating po mga municipal agriculturist. So, lumapit lang po sila, particular po din sa ating po mga municipal mayor dahil sila po ay kaakibat dito sa tinatawag po nating task force. Ano po? Thank you very much kay Director. Kasi yung pagsawatan natin ng scale insect ay matagal na ito, ano? At marami na rin tayong mga approaches na inadapt para talagang matanggal na, mawala na ito. Pero meron ho ba kayo namomonitor na mga lugar, particular ho na area na pagkatapos na natin na
injikan, pagkatapos natin bumbahin ay meron siyang positibong result. Nakita natin yung pagbabago sa mukha ng ating coconut trees. Kasi baka ang maging problema natin ay marami tayong mga approaches na ina-adapt. Yung pala is hindi naman siya masyado nararamdaman ng punong kahoy. So, pwede ho mag-mention tayo ng isang particular na barangay na masabi ho natin na yung ating campaign ay naramdaman ho talaga ng mga farmers natin. Okay. Salamat. Salamat, Jerry. Actually, ito pong pagtatrunk inject, ay sinabi ko kanina, ito yung ultimatum, hindi tayo pupunta rito kung hindi talaga kailangan. Bago po ito isagawa, ito po ay dumaan sa masusing pag-research o tinatawag nating pananaliksik. Ang University of the Philippines Los Baños ay miyembro po ng National Task Force. So meron po tayong mga sayentista na nagsagawa nito. At yun po ay talagang tinry nila sa mga coconuts at ito po ay nakita nila ang epekto. Kaya po ito ang inirekomenda, specific na itong mga chemical na to at pinili po talaga ay yung siguradong safe and efficient at systemic. Kaya po ito kasi ang systemic po pag inintroduce sa puno ng niyog, ito po ay matatranslocate doon po sa kanyang mga dahon at pag yung insekto ay sumipsip dahil po doon mamamatay ngayon po yung insekto. Yun po namang pag-i-spray na isinagawa natin, may epekto rin po yun. Kahit nga po anong horticultural oils, sabon, kahit po yan ang gamitin nyo, may epekto yan. Ang problema lang po, dahil po sa taas ng niyog, hindi siya maabot ng contact na sprays. Yun po ang problema sa sprayables. Hindi maabot yung mga dahon. Wala pong sinasabi na hindi epektibo. Halos lahat epektibo, kahit pa nga Joy, gamitin nyo. Kahit nga po Tide, pwede po yan. Pero paano po, ang problema po ay yung mode of delivery noong pesticide, noong inyong gagamitin sa puno ng niyog. Imaginein po nyo ang isang niyog na 10 meters height. Paano po tayo mag-spray? Ginawa namin po yan sa cochin, yung coconut oil. Natutuyo po pag tinamaan. Talagang patay ang insekto. Pero, hindi tayo nakakasigurado na natatamaan lahat. At kung hindi matamaan po yan, ang isang insekto na makaligtas, pwede po siyang mangitlog ng 50 hanggang 100. So, yun po ang dahilan. Kailangan talagang tamaan yung insekto. Okay, ang naitanong ko po kanina, Director, is kung meron ng isang particular na barangay. Ginawa po yan sa San meron na ho. Pablo. Ginawa po yan Naramdaman ho nila na natanggal ho. Opo, yung mga farmer po doon, nakita nila, kaya lang po ang ginawa natin, hindi muna malawakan. Eksperimento, Tama ho eksperimento yan. po muna. Then slowly ho pwede hong mag-move out. Like for example, kasi alam naman ho natin na ang scale insect ho ay nagsimula sa Tanawan ata o sa Totonomas? Sa Tanawan. Dalwosa. Isang barangay lang ho yan. Kaya nga yung sasabi ho na kung paano ito nakapunta dito sa Pilipinas, baka pwede nga ho na tingnan doon sa barangay na pinagmulan itong scale insect at magkaroon ng research or investigation para from there is baka merong ma-discover tayo na something na pwede makatulong sa ating ginagawang pagsawata nitong problema. But I'm sure na ginagawa na po ito ng Philippine Coconut Authority. Dito ho sa Batangas, meron ho ba kayong pwede maituro na isang particular na barangay na pagkatapos ho nating tustusan ho ng malaking pondo ay nawala na ho yung scale insect ho at naramdaman ng mga farmers natin yung epekto at yung problema naman ho doon sa mga mataas na mga punong nyug ho. Ano ho ba talaga ang policy ng PC dito? Pipilitin
pipilitin na ho ba natin sila na putulin na yung punong kahoy? Dahil kung sinasabi natin 10 meters ho yan, so that is physically impossible to do the spraying. At kung yan ay imposible na para sa PCA, bakit hindi lang ho natin i-recommend na ito ay putulin na lang para once and for all matapos na itong problema sa scaly infestation. Yung una po yung katanungan. Babalikan po natin saglit lang po at dumating ang ating isang bisita. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Okay na po, Direktora. Okay, maraming salamat ulit, Ding. Okay, unang katanungan ni Jerry ay yung kung may mga lugar na naka-recover. Isa po namin masasabi na may mga recovery dito po sa Malbar. Meron po dyan sa barangay yung Bagong Pook. Meron din po dito sa Talisay. Ang isa pong maganda sa Talisay na ginawa namin noon, yung nga meron binabanggit sa akin si Kading, pahiramin ng bumbero, isa po namin ginawa sa Talisay at ako'y pinagbigyan ng mayor doon. Gumamit po kami ng truck ng yung bumbero. Kasi po, malaki po ang may tutulong kung yan ang gagamitin. Pag na-spray po yan, may puwersa po yan, mataas ang pressure at mataas ang naaabot. Lagyan lang po natin yan dishwashing liquid, tapos i-spray po natin. Kaya lang, may limitasyon. Doon lang po sa kayang abutin ng sasakyan ng bumbero. Then, ang iba po namang mayor na nilapitan ko noon, naintindihan ko naman po ang pagtanggi nila dahil hindi daw pwedeng ipagamit at baka daw makasunog, ay wala ang bumbero. Tama naman din po. So, kung malaki ang matutulong sa akin ng kaibigan ko dito na humanap ng lugar na may 2 truck ng bumbero, malaki po ang itutulong nito. At sana po maisagawa natin yan. At ang iba po, marami pong nakarecover. Kaya lang dahil po ito'y windborne, nagkakaroon po ng recurrence. Leaf pruning and spraying with oils, it will work. Pero pagkatapos po, dapat po gagawin ng lahat. Kasi kung hindi po, meron pa rin po tayong source ng peste. At yung pong peste ay nadadala ng hangin. Hindi po natin kayang kulambuan ang lahat ng mga nyog at hindi po natin kayang pigilin ang paghangin. Kaya yun po ang dahilan kung bakit mabilis kumalat. Direktora, pwede ko bang malaman kung anong chemical yung i-inject ninyo? Ang gagamitin po natin na chemical ay dinotefuran. Ang kanya pong brand name ay Starkel. Isa po siyang neonicotinoids. Neonicotinoids po. Ito po ay ang active ingredient ay galing sa tabako. Kaya po nicotinoids. So siya po ay sinasabi na makakasama lang daw ay sa mga bees as pollinator. Pero kaya po ang ginamit natin, doon po sa Amerika, sa US, sa Australia, ang findings nila nakaka-apekto sa bees, sa mga pollinators. Pero kaya nga po, ginawa natin trunk injection. Kasi yung ginamit naman nila doon ay spraying. Okay po. Kasi yun nga napag-usapan din namin noong kailan. Isa sa pinagtatakahan namin, pagka naapektuhan nung cocoa scale insects, pag tinumban nyo yung nyog, bakit basa yung kanyang pinakaubod? Pagka po itinumba yung affected, Opo. yun po pagka talagang patay na yung nyog, Hindi po patay. Hindi pa patay. Kulay green pa ang kanyang dahon pag itinumba kasi dito sa Malbar meron hong LISP, yung development ng LISP. So napakarami hong tinumbang nyug doon na wherein pak yung aking lote doon isa sa tinumba dahil tiningnan din yung ubod niya ay basa. Matubig ho, ibig sabihin. okay. Kasi nga po sinasabi nila, nabablock ng scale insect, yun pong translocation ng water. Pero hindi po ako physiologist, speculation lang po namin. Dahil nabablock nga po yung translocation, dahil yung pong insekto, dun po pumapasok sa stomates.
yung butas yung stomata po, yun po yung hingahan ng halaman. So nabablock po yan, so yung pong tubig ay hindi makatranspire. Kumbaga sa tao, hindi pagpawisan. Pero yun po ay spekulasyon namin, pinatitingnan po namin yan sa mga physiologists para ma-explain. Pero yun nga sinasabi nila, nagiging matubig, ay dahil nga po, apektado ang physiology ng isang puno dahil nahaharangan yung scale po. Pag ang scale po ay dumapo, dikit po siya sa stomata, hanggang mamatay siya, naroon siya. Mabanggit ko rin po. Kasi ako, by profession ho, ako ho ay isa rin hong veterinarian. Ho. At napakahilig ko rin hong mag-eksperimento. Sabi nga ho, ay gusto ko rin hong maisalba yung aking nyog. Nabanggit ko ho dito na 3 months or 4 months ago na sinubukan ko hong isprayhan yung aking nyog ng Bapona. It's a chemical base from Shell Chemical ho. Shell Chemical ho. And sabi ko nga ho noon ay na-survive ko ho yung nyog na siguro ho hindi ko alam kung ano nangyari. So pwede ho siguro yung i-consider kasi Shell Chemical chemical po yon, petro-base ho yun. Nabuhay ho, namunga uli. Tumigil ho siya. Tumigil, then nabuhay ho. Namunga ho uli. Okay. Totoo po yun na may mga ganun. Nung una po ginamit nga namin yung Banoli oil, galing po naman sa Total yun. Sa Total. Kumbaga sa petro-based din. Ay sabi ko nga sa inyo, halos lahat naman po pwede. Ang importante lang po, madala sa taas. Tamaan yung peste. Kasi kung hindi po matamaan, ay talagang problema po. Pati nga po lambanog, tinry ko patay din siya Pero mas iinumin pa ho siguro ng tao bago spray kasi mas mahal. So, yun ang sinasabi namin. Ang problema po ay yung delivery. Hindi po ang tanong ay epektibo o hindi epektibo. Lahat ay epektibo. Kahit nga sabi ko sa inyo, sprayan lang ninyo ng tubig at matatanggal siya basta't may pressure. Ang dishwashing liquid, pwede rin po. Pinaglabahan ninyo, basta't po tatamaan siya. Importante po matamaan. Pero kung hindi matamaan, makakaligtas pa po siya, kaya nga po trunk injection ang ginamit natin. So, kung ginamit po niyon, pwede po nating i-rekomenda, wala pong problema. Ang importante lang po sa matataas na nyog ay sana maintindihan ninyo na napakahirap pong mag-spray. Sa pagpapatuloy po natin ay dumating po ang ating kasama na environmental advocate po. Yan po ay siyang officer ng ating pusod dito po sa atin sa Batangas. Ang pusod po ay siyang nangangalaga ng ating siya po ang nangangalaga ng ating Taal Lake at saka nitong ating Mount Malarayat. Welcome po, Ann Hazel Javier po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ana Bier po sa Pusod Incorporated. Ako po ang Executive Director ng Pusod Incorporated. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Madam Direktora, mayroon po kasing binanggit si Dr. Jess Javier na siya ay mayroong mga ilang obserbasyon at mayroon silang ginawang experiment. Baka po pwede ninyong mahinga ng mga data o obserbasyon na magamit at total naman ay may mga kasama tayong mga scientista di maibigay nating data at siguro may mga ilan ding mga kasamahan na nag-experiment na dyan. Si Jericho naman po ang magtatanong. Ma'am, itatanong ko lang po sana, paano po yung sa mga syudad, sa mga bayan na hindi pa po tinatama ng scale insects? May ano po na po yung ginagawa natin para hindi na po sila, kumbaga, hindi na po sila dapuan? Considering na yung pong aking regional staff, siya po yung nasa field, siguro mas siya ang dapat sumagot. Sir, ma'am, thank you po. Sa iyong katanungan na doon sa mga municipality o munisipalidad na wala pang infestasyon itong ating kalabang peste, may gagawin din tayo upang makasigurado tayo na tama yung ating gagawin o bago siya makalipat ay meron na tayong gagawin. So, ang ating gagawin, magsasagawa
Hello. Magsasagawa tayo ng tinatawag na delimiting surveillance. So yung pong delimiting surveillance, simula po dun sa focus of infestation o kung saan naandun po yung pinakamalapit na infestation, 400 meters po dun radius, kukuha po tayo ng lip sample dun sa mga puno na wala pa ho tayo nakikitang simptomas. Kukuha po tayo dun ng lip sample at yung pong lip sample na yon, kung sino man po na gusto po o interesado na matutunan ay willing po kami naturuan. So yung pong lip sample na kukuhanin po, yun po ay padadala natin sa UP Los Baños upang makita po natin yung lip sample na yun kung meron na pong presensya ng ating pong kalaban na peste. At kung naando na, nakita na po natin yung kalaban na peste, hindi na po natin aantayin yung sintomas na nakikita po natin. Ibig sabihin po, magsasagawa na rin po tayo doon ng pamamaraan para magsugpo itong ating kalabang kulisap. Okay mga kaibigan, tayo po ay magbabalik pagkatapos lang po ng paalala. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating programa kay Director. Director, kasi ang sinasabi dito, malaki yung pondo na ina-allocate natin dito kasi gusto natin talagang ma-address itong problema na ito. Ngayon, ang nakikita ko, kung lahat ang tutok nating medisina, baka mag-assign lang tayo ng medisina kung wala tayong equipment. Kaya ang nakikita ko sigurong dapat pagtuunan ng PCA ngayon ay yung makipag-collaborate tayo sa mga inventors natin. Marami tayo magaling sa mechanical, pag-invento ng mga taas na sprayer natin, para ito ang pwede natin i-donate doon sa mga barangay, no? At alam natin na kasi for several years na tayo, several months na nagbibigay tayo ng medisina, but I'm sure na nakukulangan kayo ng epekto dahil ang problema nga natin, equipment. Hindi naman lahat ho ng lugar dito sa Batangas pwedeng puntahan ho ng fire truck. Pangalawa, napakagastuso na magamit ng fire truck dahil gasolina, tao, at saka hindi naman talaga yung mission ng fire truck natin. But hindi na lang ho, kung may pondo tayo, malaki ng pondo na inallocate natin, bakit hindi na lang ho tayo magpapabricate na lang ng mga powerful sprayer para ibigay natin sa bawat barangay, and then sabay-sabay sila mag-spray kasama ng medisina. Dahil sinasabi nyo natin, hindi na kinakailangan medisina kasi pwedeng sabon, pwede hong kahit ano, pwedeng gamitin So, ang importante ho talaga dito, yung equipment, sprayer ho natin. Magandang proposal yan. At siguro po, babanggitin namin, may meeting po kami sa Lunes sa Department of Science and Technology, linya po nila yan. So, babanggitin po namin kay Secretary Montejo, kasi Secretary Montejo po ay nakatutok dito, magkatulong po yung dalawa ni Secretary Francis Pangilinan, at babanggitin po namin yan, yung isa sa panukala nyo, at maraming salamat doon sa mga solusyon na binibigay po nyo sa amin, at kahit sino po, welcome po ang inyong mga suggestion. Pero sa ating pong panuntunan, kailangan lagi po science-based. Meron pong paliwanag ang siyensya. At siguro, dagdag ko na lang RD, Direktora, yung nabanggit mo kanina, nabanggit mo na rin lamang sina Secretary, hindi naman ako pwedeng mangako sa iyo ng truck ng bombero. Pwede kitang tulungan ng pag-advance ng pakiusap doon sa ating mga kasama doon sa mga officers natin ng gobyerno. Pero this is government, and sa gaang opisina ninyo ay siyempre yung inaasahan namin ang close na pakikipag-usap doon sa ibang opisina ng gobyerno, and then I can help advance di pakiusap. And siguro ang pinakamalakas na dating na pwedeng mag-usap ay si Secretary Pangilinan at saka itong ating Bureau of Fire and the DILG. So siguro doon sa level naman ng pag-uusap dito sa atin sa Calabarzon ay di pwede kitang matulungan ng paglapit doon sa mga yan at para ma-expound yung ating interest ng ating mga kababayan na nasa sa pribadong sektor. Siguro RD, pagbigyan natin ang taga-pusod, mga environmentalist po yan. Pagbigyan niyo po. Opo, pagbigyan niyo po ako.
Gusto ko lang po ilagay natin sa context yung scale insect. Ano po, kasi alam natin may climate change, ano po, at yung dinudulot sa atin ng climate change, yung pinakahuling dinulot niya sa atin, yung Typhoon Haiyan. Yung pagdating po ng Typhoon Haiyan, nakita natin sa mga satellites, pero nakita natin hindi pa rin tayo talagang naging handa. At napakarami na pong epekto ng climate change, hindi lang malalakas na bagyo. Nandiyan na rin po yung hangin, na sobrang lakas ng hangin, ano po, at dahil yung scale insect po ay natatangay siya ng hangin, talaga pong yung impact po ng climate change, yung pagbilis ng hangin, pagdalas ng hangin, ay talaga makaka-attribute din sa pagkalat nung kokolisap. The point that I want to make po is yung ating solutions na pinag-iisipan ngayon at pinag-usapan ay maganda, no? Ngunit nakasalo na siya dun sa dulo ng problema. Parang nagproblema na siya tapos gagamutin na lang natin. Ang gusto ko din po sana makapag-allocate tayo, no, ng resources dun sa pagsugpo or yung bago siya dumating na siyang hazard at maging disaster na yung lugar ng mga coconuts. Dapat din po siguro nating paglagyan at pag-isipan paano ito maiihanda, no? At marami na pong ding pag-uusap na yung biodiversity, yung mas maraming uri ka ng halaman, mas marami kang uri ng crops, mas maganda kasi mas stable yung iyong ecosystem. Kasi po, kung tutok natin ngayon ay coconuts lang at nalalagyan siya ng scale insect, palagay ko dumadapo na din siya. Yung ibang lansones, palagay ko nagkakaroon na din sila ng ibang scales. Ano po? At hindi natin alam ano pa yung mga susunod na karagdagang mangyayari pagkatapos ng kokolisap. So palagay ko po, isang maganda siguro natin din pag-isipan yung konsepta ng permaculture. Kung saan yung isang lugar o isang taniman, hindi lang coconut ang pagre-relayan natin. Kasi as of the moment po ba, magkano na yung damages dun sa Calabar Zone area ng kokolisap? Magandang paliwanag yung binigay mo. Talaga teksto na tinatawag natin sa ekolohiya o environment, isa ay naging dahilan ay yung pagbabago-bago ng klima. And then, tama ka din doon sa sinasabi mo yung biodiversity, importante yan. Kaya nga, pinipilit namin sa programa na magkaroon tayo ng tinatawag na multi-story cropping system. Hindi lang coconut ang ating dapat ilagay na pagkitaan from the economics, ecological point of view, importante yung multi-story cropping kasi nakakatulong din po yan sa ecosystem, sa ekolohiya na pagka ang isang dumapo, isang sakit o isang peste at yan ay pare-pareho, diyan nagkokos ng outbreak. So kung may biodiversity, iba-ibang species, iba-iba ang klase ng taniyatanim mo, even the type of coconuts, we have to have diversity. Importante yan. Pero yan, sa matagalan na programa ng gobyerno, mukhang hindi nakita ang importansya ng biodiversity. Biodiversity is an important aspect in agricultural production. Pero sad to say, dahil siguro sa kultura natin, sa kultura ng ating mga ninuno, kung ano yung naitanim, yun pa rin. Kung manalaglag, yun pa rin ang itatanim. Instead na mag-improve tayo ng kalidad, hindi natin po ginawa. So, yun yung maganda mong panukala at sana mapakinggan ng ating pamahalaan at ng ating mga probinsya na dapat biodiversity should be the focus of our agricultural production. Actually, Director, yun po yung dapat na maging intervention siguro at the level of the Department of Agriculture. Yun na yung dapat nating tingnan. Kasi shift na po ito ng livelihood dahil hindi mo na talaga, pag napeste na yan, dire-diretso na po yan eh. Paputulin mo na lang yan. Kasi kung mag-aksaya ka pa ng tubig at sabon, yung tubig po, shortage ka na rin ng tubig. So, palagay ko talagang shift in agricultural crops na po ito at diversification na talaga ang sagot. So kung halimbawa po sa budget natin, kung plinano natin na yung pagsugpo natin, we allocate 30% dun sa pagsalba kung ano yung natitira, maybe the 70% should be allocated for interventions that will give long-term solutions, yung mas mahabaan po na solusyon. Kung magkano na po ba yung tinatayang pinsala?
Actually, doon sa aming nakita na 2 million trees na ngayon. So, doon sa nag-present kami noong kay Presidente, sa 2 million trees, kinompute namin na ang kita ng farmer sa 40 nuts ang binubunga ng bawat isang nyog, then i-multiply mo yon ng that is 80 million. Ang epekto na kinonsider namin is 50 hours. Sabihin na natin 60% of that ang yield loss. So, yun ang nawawala na sa atin. I-multiply mo ngayon, that is nuts. I-multiply mo ngayon sa 10 pesos, parang cost ng nuts. That is the amount that we are losing right now. I think napakalaki Na, it's billion. na nalulugi sa atin. So, It's something, palagay ko, ang estimate namin is something like 2-something billion. yeah. So, talagang yung intervention dapat po now kasi ang titingnan natin in the next 6 months anong kikitain ng magbubuko, ng magniniyog. Wala siyang kikitain dahil zero, dahil putol yung nyog niya, patay yung nyog niya. Within 6 months po, kung inumpisa natin yung permaculture ngayon, meron na po tayong aanihin after 6 months instead of allocating too much resources on the end of pipe solution. Dito na po i-intervene na natin, maglagay na tayo ng solusyon. Doon pa lang in the beginning, kung ilang po yung madi-displace natin na magnyunyog, baka maganda na maglagay na, ituruan na natin sila ng permaculture kasi mas diverse po, mas marami silang pagkakakitaan sa isang permaculture design. Kasama po yon sa programa. Kasama yun, buti ka, bata, marunong mo na ang dapat gawin. At ang matatanda, may mga nakakalimutan. Pero kasama na yon sa programa. And actually nga, ang sinasabi ko, kasi bata pa rin ako, katulad mo, ang sinasabi ko nga is, let's have this change the horizon. It's a new horizon for Calabarzon. What Correct. I mean by that, opportunity. Baka ito ay oportunidad for us to change the Calabarzon landscape. Actually, ito po sa Batangas, nakapagpadala na ako ng new varieties of coconut na para ipang-replace para doon sa mga nawala. And then of course, part ng aming programa with Department of Agriculture ay magpatanim ng iba't ibang klase ng intercrops, pati cash crops para may pagkikitaan sila. At yun po ay nai-arrange na with the Department of Agriculture and even with the private sector na mga seed companies. Ang maganda ngayon, whole of nation na yung approach eh. Doon sa pagkakapaliwanag ni Director kanina na halos lahat ng mga government agencies ay involved. So, ang nakita ko dito is hindi lang magiging focus na sa coconut but yung intercropping is magiging part na ng discussion. And gusto ko lang itanong sa inyo, Director, yung tungkol dito sa mga bagong variety ng coconut trees. Ito ba is kumusta magiging resistance niya dito sa na-discover natin na scale insect? Dahil ang nakikita ko sa inyo, dinidistribute nyo nito sa buong lalawigan ng Batangas dahil ang tingin po ninyo ay ito na yung magiging replacement doon sa mga infected natin ng mga coconut trees. Dahil ang pagkakapaliwanag niyo po kanina sa akin ay mas maganda itong mababa dahil pwede nating sprayan kagad. So ngayon, ang tanong ko lang is, anong approach natin na talaga hubang kinukumbinsa natin yung mga farmers na putulin na yung kanilang mga manataas na punong nyog at palitan itong mga bagong variety po ninyo at gaano kamasive po itong inyong programa ito para mas mabilis na maka-recover yung ating coconut industries sapagkat sa ngayon, alam kong lahat na nakikinig ngayon at nanonood will agree na talagang nararamdaman natin yung kakulangan ng nyog dito po sa lalawigan po ng Batangas. Ito po yung sinasabi ko, ako personally. Kaya lang, pag minsan, may mga tao po na siguro attach doon sa kanilang nyog. Lalo po yung ating mga lolo, lola, napapagalitan po kami na sinasabi na bakit ninyo papalitan namin nyog. Pero kung tayo po'y mag-iisip ng on the economic aspect and yung tinatawag nga nating production aspect, mas maganda po talagang magpalit. Kumbinsihin natin, kaya lang po may kultura tayo na isinasaalang-alang.
Ito pong hybrids at saka po ito na dwarf varieties na sinasabi natin, wala pa po namang, inuumpisahan pa lang po yung pag-aaral kung bakit ito ay may resistensya. Kung wala naman po, maganda rin po itong paraan. Bakit po? Ang coconut, sabihin nyo sa akin, sino sa mga magniniyog ang nag-alaga, nag-fertilize, nag-spray, nagbigay ng time para alagaan ang nyog? Di ba? Wala po. Pag itinanim, iintay niyan tumubo, at pag tumubo at tumlaki, pabalikan niya yan, haharbesan na lang. Pero, bakit po pag kamatis? Bakit po pag rambutan? Bakit pag lansones? Inaalagaan. Pag ito pong mabababa ang ating itinanim, kayang-kaya ng bawat isa sa atin na alagaan. Nakikita pa lang po natin ang sintomas, sprayan agad po. Kayang-kaya. Hindi po siya masyadong tumataas. At sa loob po ng 3 taon hanggang 4 na taon, meron na po siyang bulaklak, meron na po siyang pamumunga. Number 2 po, ang production niya ay mas mataas doon sa ating native variety o tall varieties. Kung ako ang tatanungin nyo, mag-i-spray tayo, gagamutin natin, 60 years old, 100 years old. Mai-save natin siya ngayon. Bago po siya bumalik sa kanyang pamumunga, ito po'y aabutin ng 2 hanggang 3 taon bago bumalik sa peak of production. Ang peak of production na pinag-uusapan natin dito, 20 nuts. 20 to 40 nuts per tree, per year. Samantalang yung hybrids, yun pong tinatawag nating dwarf varieties, pwede po tayong makaharvest doon ng 80 to 120 with the proper cultural management. So mamili tayo ngayon. Isalba, yung matatanda na, hindi po naman ako ganong kalupit na pag matanda na ay parang papatayin na. Hindi po naman yon. Ang kita naman po ninyo, matatanda nating tao, pinibigyan pa ng senior citizen card. Ganon din po naman yon. Pero let's face it, kailangan po natin ang pagbabago. Okay. So, siguro mag-shift naman tayo. Bago tayo pumunta doon sa environment, kasi marami akong itatanong sa ating bisita galing sa Pusod. Dahil ako, believe ako doon sa kanilang advocacy. Last question na lang sa ating PCA na baka pwede nating i-release na sila para makapag-focus na tayo sa environment. Director, yung ini-inject natin, nagsimula na ba yung injection natin, yung pagbabakuna sa mga puno? Ngayon, ang tanong ho is, hindi ko kayo maka-apekto ito doon sa mga buko. Kasi kagaya sa amin na palagi kayong bumibili ng buko at saka nag-harvest ng yung mga nag-harvest pa ng nyog. Wala ba itong epekto ho doon sa mga punong, sa mga produce na bunga? Okay. Kung nakapagsimula na, siguro si Alvin po ang tanungin natin dahil siya po nakatutok sa operasyon dito sa Batangas kung ilan na at kung yung anong ginagawa po doon sa mga harvest, ako na po ang sasagot doon. So, doon po sa ating pong pagsisimula, nung ating pong pagkontrolo, yung pagtatrunk injection dito sa Batangas, nagsimula lang po noong June 30, at ito pong datos na hawak ko ay simula June 30 hanggang July 3. So, meron na po tayong 12 bayan na nagsimula. Yun po yung sa Lemery, Malbar, Santo Tomas, Santa Teresita, Talisay, Tanawan, Ibaan, Lipa City, Padre Garcia, San Juan at saka po San Jose. Doon po sa nabanggit na mga bayan, may kabuuan na po tayong 1,846 na natalas o na-prune yung mga dahon ng nyog. At meron na rin po tayong 802 na naturukan o natarang inject. So, yun po ay patuloy na isinasagawa kahit po Sabado at Linggo. Okay. So, ito pong aking report ay hanggang July 3 pa lamang po. Doon naman sa katanungan mo, Jerry, by the way, dadagdagan ko yung sinabi ni Alvin, ang target po ng secretary natin ay matapos itong treatment na ito, yung operation natin, within 60 days. Talaga pong committed siya dito na 60 days kailangan matapos, kaya po kami walang Sabado at Linggo. Ngayon, doon sa tanong mo na hindi ba siya apektado ang bunga, ganito po ang ginawa natin. Sabi ko sa inyo, bago ito naging isinagawa, may masusing pag-aaral. May ginawa pong residue analysis.
Kaya po ang ginagawa bago mag-trunk inject, ang instruction, ito po ay ating italas at na-harvest ang harvestable nuts or buko. Pag na-harvest po yon, saka po magta-trunk inject. And then, after 60 days, saka lang po siya pwede uling mag-harvest. Dahil po, ang findings, within 50 days, walang traces of residue sa tubig at saka po sa meat ng coconut. Kaya ganun po siya ka-safe. At saka po yung isinagawa po sa isang laboratorio, tiningnan po ang residue kung ito ay wala ng makikita na traces ng residue. At ang chemical din pong ito ay napatunayang ligtas po sa mammalian organisms at saka po sa ibang mga hayop. Thank you very much, Director. Maraming salamat. Magabalik po tayo pagkatapos lang po ng ilang panana. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. So sa pagkakataon pong ito ay balikan natin ang ating Philippine Coconut Authority. Nagpapasalamat kami dito sa ating Regional Director, si Erlyn Manuhar, na masyadong abalang-abala ngayon. Siguro po, marami ang mga suggestion at nais lamang po na dito ay mukhang dumadako na doon sa isip ng mga tao na kung maaari ay maputol na yung mga niyog. Ako po ay nais lamang magpahayag ng apprehension sa ganitong approach. Bagamat maaring kailangan dumako tayo diyan, aalalahanin natin kapag maraming mga puno ang biglang pinutol ng sabay-sabay, ay maaring magkaroon ng rapid corrosion ang ating mga kalupaan at magkaroon lalo ng malaking imbalance ang ating ecology. Siguro po ma'am, hihingin ko sa inyong parting statement na mabigyan ninyo kami ng inyong contact details at kung ano pa ang susunod na dapat na gawin ng aming mga farmer para makausap kayo. Maraming salamat ulit, Ding at saka Jerry, sa inyong pagkakataon binigay. Kailangan namin talaga kayo sa promotion, yung public awareness. Ngayon, kung kailangan po ninyo ng tulong at kailangan po ninyo kaming makontak, meron po kaming opisina sa Lipa City at ito po yung telephone number, pwede nyo pong tawagan 756 at 2167. Dito lang po sa Lipa City to at meron po kami provincial manager sa katauhan po ni Mr. Jaime Gamier. Siya po naghahawak ng probinsya ng Batangas at Cavite. Kung ako naman po ang gusto nyong kontakin, lalo po sa mga suggestion nyo, solusyon, lahat po kayo'y welcome. At mas magugustuhan po ng PCA na kayo ay magbigay sa amin ng mga suggestion. Kontakin po nyo ako sa cellphone number ko, 0917-500-3992. So, yun lang po. At maraming salamat. At ang pong kasama ko, si Mr. Alvin Ardesa, pwede rin po yung kontakin. Siya po ang aking regional staff. Naka-detail po dito sa bayan ng Lipa. At siya po ang umahawak sa buong Batangas bilang technical staff ng region. So, maraming salamat po. Hinihiling ko lang po sa ating po mga apektadong magsasaka na tulungan po kami dito sa pagsugpo nitong ating pong kalabang kulitap. Pwede niyo po akong kontakin sa numerong 0908-732-7342. Magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat po. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mga kaibigan, balik po tayo sa programang APAP Batangas. Sa second portion po ng ating programa, makakasama po natin ang Executive Director ng Pusod Incorporated, si Ann Hazel Javier. Magandang, once again, Hazel, magandang araw sa iyo.
Magandang araw din po sa inyo. So, update naman dyan tungkol sa activities ng Pusod Incorporated. Ang ating mga kabayan na nakasakay dito sa programang ito ay alam ko na excited sila na makarinig ng mga activities galing sa Pusod Incorporated. Opo. Nung nakaraang bakasyon, dahil matagal yata ako hindi nakapag-report, Engineer Ding, dahil nagkaroon tayo ng radio program dun sa Santo Tomas, so naging busy tayo. At mula po nung summer, kami po ay nagkaroon ng education outreach sa area ng Balayan Bay, dun po sa Verde Island Passage, katuwang po namin yung California Academy of Sciences. Nag-conduct po sila ng Marine Biodiversity Expedition kung saan tiningnan nila ano yung mga bagong species ng marine creatures yung maaari pang matagpuan dun sa ating mga katubigan. So sa ating mga karagatan, so ang mga pinuntahan po nating lugar doon ay Mabini, no, yung munisipalidad ng Mabini, munisipalidad po ng Calatagan, Batangas, at saka po yung Lubang Island, kung saan naganap yung earthquake nitong nakaraan. So, nag-conduct po kami ng education outreach sa mga guro at mga mag-aaral, no, doon po sa mga nasabing lugar para i-share sa kanila kung ano yung mga nakitang ng mga scientifico doon sa kanilang karagatan. So, naging maganda naman po ang partisipasyon at nagpapasalamat tayo sa mga mayors ng mga lugar na ito dahil talaga naman po sila ay sumuporta dun sa ating education outreach. Pagkatapos po ng education outreach, no, nagkaroon po ng pagpupulong ang Taal Volcano Protected Landscape Protected Area Management Board kung saan si Dr. Jessie ay isa sa mga panauhin na nag-present ng kanyang proyekto, no, na para sa approval po ng Technical Working Committee ng Protected Area Management Board. At siguro mamaya ma-share din sa atin ni Dr. Jessie yung naging experience niya dun sa kanyang pagpupresent sa technical working group, yung napag-usapan po dun sa Protected Area Management Board meeting, no, ang binigyan po ng approval yung ilang mga proyekto, no, na gagawin dun sa Taal Volcano Protected Landscape, pero kahit po na-aprobahan yung mga proyekto na yon at oras na magkaroon po ng anumang suliranin ay maari pong ipatigil yung mga proyekto. Ang mga proyekto po ay iba-iba, no, iba-iba yung nature, meron po doon na resorts, animal factory farms, may real estate din po. So, sari-saring proyekto po yung pinesent doon. Pati po yung mga fluvial parades ay kinuhanan din po ng PAMBI clearance yung mga activities na yon. Tapos po, ang direction po ngayon ng Protected Area Management Board ay patuloy po na i-implement yung nakalagay doon sa management plan. At ang pusod po ay tututok ngayon doon sa disaster risk reduction at saka po doon sa pag-build ng coalition at pagtingin, pagbuo po ng mga samahan ng mga kabataan, no, natututok sa pagtingin kung naiimplementa ba ng husay yung management plan. Sa Mount Malarayat naman po ay napakaganda po ng pagpasok nitong taon na ito dahil naaprubahan na naman po kami ng Philippine Tropical Forest Conservation Foundation. Kami po ay nabigyan ng grant ulit, no, panibagong grant, mas malaking grant po dun sa nauna naming hiningi, na ang components po nito ay pagtingin kung yung po bang mga may hawak ng titulo dun sa Mount Malarayat ay nais po bang tumulong makipag-ambagan sa sa ayos at lalong pagpapatibay ng mga programa na natin doon, para mas marami pong puno pa ang maitanim kahit doon sa kanilang private properties, at saka kung ano pa po yung mga pwede nilang maiambag din sa conservation. Gusto din po nating magkaroon ng rain gauges, no, para matingnan din kung ano yung kasi climate change nga po, gusto nating malaman ano yung mga pagbabago sa rainfall pattern sa Limbawa o kaya sa lakas ng hangin, no, yun po yung mga activity na gagawin, at titingnan din po natin yung potential for ecotourism ng Mount Malarayat. Kasi sa ngayon po, ang singil ng mga barangay ay 5 hanggang 10 piso kada naakyat po ng Mount Malarayat. Ito po ay kumpara natin sa Mount Makulot na 10 piso din po ang entrance. Nakita po natin nung nakaraang Holy Week kung ano po ang naging impact nito sa Mount Makulot, at nakita natin na ang
daming basurang naiwan, nakita natin yung damages sa Mount Makulot. So, gusto po natin for Mount Malarayat, magkaroon po tayo ng isang sistema kung saan mas maayos nating matututukan ang mga bisita at yung mga gawain nila po doon. At patidibayin din po natin yung kapasidad ng mga barangay Malitlit, San Celestino, San Benito, Talisay at Santo Niño sa patuloy na pangangalaga po ng Mount Malarayat. At katulong po natin syempre, tayo po ay bahagi ng Lipa Headwaters Council. Kasama din po natin doon yung National Power Corporation. Ang chairperson po ng Lipa Headwaters Council sa kasalukuyan ay ang ating mayor, si Mayor Maynard Sabili po ng Lipa City. I-share ko na rin po yung efforts na ginagawa ng ibang mga samahan tungkol po naman sa paglilinis ng mga ilog. May mga samahan na po, ang Lipa City po merong Save Lipa City Rivers na samahan, at yan po ay yung grupo nila Sir Reman Resio at saka nila Attorney Ipat Luna at nila Lengleng Estole, Marilu Javier, at marami pa pong miyembro na sumusuporta. Kung babanggitin ko po ang pangalan ay talagang napakarami nila. Sila po ay meron po silang Facebook page na maaring puntahan, Yung pangalawang grupo naman po ay nasa San Jose, Batangas. Ang pangalan po ng grupo ay Hasik, na pinamumunuan po ni General Reyes ng Air Force, So, yan po naman ay kasamahan niya dyan sila Sister Emma Alday, sila Tita Grace Ona, sila Tita Magda, at ako din po salim po sa Hasik, At yan naman po ay nagkakandak na po ito ng clean up. Masigasig po na nagkakandak na ng clean up sa Pinagtungulan, sa Banay-Banay. Patuloy po 'yon. Susuungin po yung hanggang matapos yung lahat ng kailugan doon sa San Jose. At ang ikatlong grupo naman po ay yung sa Save Kalumpang River ng Batangas City. Sila po ay masigasig na nakikipag-ugnayan din doon sa Hasik at sa Save Lipa City Rivers para po malinis talaga yung lahat ng katubigan na dumadaloy sa Batangas Province. Salamat po. Ako'y natutuwaan. Number one, nandito ka na uli. At siguro mas madadalas na uli ang ating pagsasama dito sa Apa, Batangas. Number two, mukhang marami na uli ang naibalita mo na mga grupo na mga interesado dito sa pagpoprotekta ng ating environment. At itong ang Save Lipa City Rivers, ito yung nagkakaroon kami ng contact dito sa Facebook account ng Apa, Batangas. At mayroon din pala silang Facebook account. Ang nakakatuwa, kita mo yung dating Commanding General, si General Reyes, ay interesado sa environment. Napakalaking bagay po ito sa atin. Ito pong mga grupong binanggit mo, yung kaninang mga pangalan yan ay mga malalaking pangalan ng mga masyadong maimpluwensyang tao. At ito pong ating obispo, ang ating simbahan ay napakalakas ng panawagan at ng kampanya dito sa pagpapalakas ng ating environment, at ang ating Commanding General, Commander ng ating Air Education Training Command dito sa Philippine Air Force, sa Fernando Air Base, ay malakas din ang panawagan, at siya nga ay nakikipag-ugnay dito sa ating local governments, sa ating probinsya, at nagsabi siya na itong ating mga environmentalist group at humandaka na ang inyong grupo ay makaugnay ng ating Philippine Air Force Air Education Training Command. Kaya ito po siguro ay nagpapakita lamang na talagang ang ating community ay handa na harapin at bigyan ng halaga at pagtulong-tulungan natin ang pagpapaganda ng ating environment. So sa ngayon, mayroon ba kayong mga bagong activity na sa dadaang ito ay maaaring kinakailangang mag-participate ang ating mga kababayan? Ganapin po yung Lipa Headwaters Council meeting, I-schedule po namin yon para sa susunod na linggo or sa yung ikatlong linggo. Pag-uusapan muna po natin doon yung agenda for 2014, 2015, 2016 hanggang 2017. At pagkatapos pong ma-determine yung agenda ng Lipa Headwaters Council, i-share po namin ito sa stakeholders kasama po ang APA Batangas at iba pang mga kasamahan natin sa environment, Tama po kayo, nakakatuwa kasi talagang napakaganda ng timing na talagang lahat ngayon nag-iisip na sila tungkol sa environment. Kasi Sir Ding and Sir Jerry and Sir Jesse at Jericho,
yung panahon natin ngayon, no, yung hamon sa atin ng climate change, paglakas ng bagyo, ang panuntunan na po ngayon sa paghahanda para sa bagyo ay yung Typhoon Haiyan. No, kung dadating po bang isang Typhoon Haiyan sa probinsya ng Batangas, handa po ba tayo, no, yung Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, no? Handa po ba tayo sa isang Typhoon Haiyan kind of disaster of hazard? Yung po bang halimbawang kung magka-storm surge doon sa dahil tayo napapaligiran din ng katubigan, no, ng karagatan, kung magkaka-storm surge po tayo ng katulad ng nangyari doon sa Samar, sa Leyte, no, sa Visayas, paano natin ito tutugunan, no? Ang surge po, hindi lang nangyayari yun sa karagatan. Pwede din po yun pumasok sa mga ilog, lalo na po yung Pansipit River, maari po yung pasukan, no? Mas maganda nga po sa susunod natin ding mga talakayan, mag-imbita tayo ng yung Pag-asa, no? Maari din tayo mag-imbita ng FIVOX kasi narinig naman po natin yung nakaraan din na earthquake, no, na nangyari dun sa May Lubang Fault. Maganda din na pag-isipan dahil pag nag-move, nasa Pacific Ring of Fire po kasi tayo, marami tayong dangers, no, maraming hazards na maari tayong mangyari sa atin. So maganda po na handa tayo at palagay ko yan po yung pag-uusapan natin for 2014. Hello, Ma'am Hazel. Yes. Parang napansin ko po, parang hindi ho yata naisama yung Mount Makiling. Ayan. Yung Mount Makiling po kasi nasa pangangalaga na po yan. Macban area na po yan. So kasama na po yan sa inaalagaan po ng UP Los Baños tsaka National Power Corporation. So yung range po na yon. Wala ho tayong organization na nag-handle po doon. Yung sa atin po sa Batangas area, yung sa Makiling po sa Laguna, wala po akong kilala pang NGO na nandoon. Pero baka po meron na kasi mas malakas yung advokasya nila dapat doon dahil mas matagal na silang organisado. Other side lang po yata yung merong ano. Pero dito sa side naman ng Batangas, parang Makiling side. Makiling side ng Batangas. Sa kabilang side do, Tayo yon. Malarayat. Sana meron tayo dito sa Mount kabilang Malarayat po. Sa Mount Malarayat yung sa atin. Maliit-liit, San Benito, San Celestino, Talisay, and Santo Niño. Doon po tayo nag-i-intervene. Wala ho tayo yung sa side ng Mount Makiling dito sa Batangas. Wala po tayo. hindi Yung po kasing tayo Makiling, nag-intervene. doon sa may Santo Tomas, ay yung pisngi ng Makiling na nakaharap dito sa Kanluran, ay Tapos ang na. bahagi po noon ay Santo Tomas pa. Okay. So baka hindi napapansin ng pusod yun. Kailangan po ba ng intervention doon, palagay nyo? Siguro po at Ano pong napansin nyo na doon sa Makiling? parang Mount Makulot din na tinitingnan din natin na kailangan din ng ating mga advocacy at pagtulong sa kalikasan. Personally, siguro ho, maganda pag-usapan. Hindi pa po namin nakikita yung bahagi ng Santo Tomas na nandun sa lugar ng Makiling. Pero siguro pwede nating kausapin si Mayor Edna, opo, tungkol sa kung ano yung pwedeng intervention dun sa lugar na yun. Kasi sa ngayon po, ang Headwaters Council, ang tutok niya muna itong bahagi ng Lipa. Kasi yung nauna po naming proyekto, ang tiningnan lang po namin Santo Niño at Talisay. So ngayon po, expanded kami hanggang Malitlit. In fact po, yung Napocor, nung pinakitaan kami ng mapa, yung kabilang side po ng Quezon at Laguna, kailangan din po ng mabilisang intervention dahil ang dami pong mga kalbo na din na bahagi doon sa kabilang side. Opo, at yun nga ho kanina, grabe ho yung side ng kabila, grabe ho yung massive ng Coco scale doon eh. Mabanggit ko lang po at yun hong niyog na natutuyo doon sa kabilang side ng papunta hong Los Baños ay grabe ho. Talaga hong iba na hong kulay na niyog doon. So dito naman ho sa side ng Batangas, mas mabilis ho yung urbanization naman natin doon. Ayan, nabanggit mo yung mga niyog. Yung ating naunang usapan ay tungkol sa niyog.
masyadong ito napakalawak at napakabilis nung ano ng ating mga nyog. At kasama ito sa mga maaring sabihin nating ecological imbalance, isang pagbabago sa ating environment na dapat talagang bigyan natin ng tutok, ng pansin at pagtulong-tulungan. Tayo ngayon ay remember may nasa state of emergency tayo dahil dito sa Kokolisap. At tayo ay masyadong pinalalakas natin ang usapan tungkol sa turismo bilang isang malakas na bahagi ng pagkikitaan ng ating mga kababayan. Pero ano ba ang turismo kung ang ating mga natural resources gaya ng ating mga ilog na binabantayan ngayon ng ating mga Save Rivers group ay hindi natin maibalik doon sa kanilang malakristal na itsura, yung kanilang tubig. Kaya napakahalaga na mapansin natin ngayon. Tayo ngayon ay nasa state of emergency dahil sa Kokolisap, isang forma ng environmental imbalance. Itong ating mga ilog, itong ating pagkakamatay ng mga isda na nangyayari sa Taal Lake ay ang ibang contributory factor diyan, malaking contributory factor ay yung mga oxygen imbalance ng ating lake. At ang marami diyan ay contributory yung mga waste na nanggagaling sa ating production ng ating mga hayop. At siguro panahon lamang na ating i-consider sa mga polisiya, sa mga activity ng ating mga kababayan, pribado, ng gobyerno. At siguro ay maraming intervention dyan ang ating pusod. Maman? Opo. Gaya na nabanggit ni Jericho, no, i-share natin na sa August 3, no, yung fun run na gagawin ng Save Lipa City Rivers. So, maaring yung mga tagalipa, lalo na po, no, sumali po kayo dun sa ginagawa ng Save Lipa City Rivers. Tapos po yung sa San Jose naman po, ay yung patuloy na clean up ng mga ilog doon. No, ang pusod po ay tututok muna sa pansamantala sa Malarayat sa tutok po ng mga komunidad na nandoon. Ano po yung mga pwedeng gawin, alternative livelihoods, no? Dahil marami nga pong mawawalan ng hanap buhay dahil sa Kokolisap. Thank you very much, Ann. Alam ko na napakarami pa hong pwedeng pag-usapan, but tayo po inabot na ho ng panahon. And anyway, ikaw naman, Zel, is nasa paligid lang ng Fernando Air Base. So, pag mayroon kang free time, punta ka lang sa amin dito sa Batangas at very much welcome ka para maipagpatuloy natin yung ating advocacy para sa pangalaga ng ating kapaligiran. So, your parting statement, maikling parting statement that ilang minutes na lang, 2 minutes na lang pala. Magandang umpisa po ito, no, ng ating pagtutulungan at hinihikayat ko po yung iba pang organizations na nais maging key player sa environmental conservation, no, na tayo po yung magsama-sama at siguro imbitahin na din natin sila sa susunod na episode ng Up Batangas, no. Iniimbitahan natin sila na dumalo dito, no, at ang pusod po ay patuloy na tutulong at makikiisa, no, at gagawa ng interventions para po mapagpatuloy natin yung integridad ng ating kalikasan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Zel. At mga kaibigan, inabot na po tayo ng panahon para magpaalam po sa ating programa. So sa Blue Sapphire na nagperan po ng napakagandang lugar, aircon, ginamit natin, yung kuryente nila, yung tubig dito. Maraming salamat sa Blue Sapphire at sa Silpul Joyce na ating pong sponsor na yan po ay tumutulong sa atin para tayo po ay mayroon pambayad po sa ating airtime. And then ang great concept ho na tumutulong para po sa yung hong sa editing ho ng ating programa, sila na pong gumagawa niyan. And then ang Agri Sampaguita Mart na tumutulong pa rin po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo at sa susunod na Sabado. Up Batangas. Ang sinasabi niyo, training.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan.